ba kayo? Na Maleni, no? Bakit parang ayaw tumakbo ni si Sara sa 2028? Because it's not the right time for Sara to be president. Do you want my honest opinion? Sana may lumutang. It's not the right time for Sara to be president in 2028. Kayo nang bahala doon. 2028 is not the right year for Sara to be president. Sana may lumutang before mag 2028 na someone na kaalyado ng Duterte. I think Sara will, parang nakita niya na yung laro ng national. Kasi hindi niya alam yung laro ng national before. Ngayon nakita niya na yung laro ng national. Oo. And then I think Sara will dedicate 9 years of her life forming her own kingdom. Well, ako nga, you need a strong party. Wala namang strong party si Sara. Wala pong partido si Sara. In order for you to do well, when you become president, in order for you to become a good president, you need to have a lot of politicians supporting you. Pwedeng mangyari, no, on the road to 2028. Pero yun lang. You can interpret it. 2028 is not the right moment for Sara to be president. If you are quick kung mataas ang IQ nyo, maiintindihan yung ibig sabihin nun. If you know lateral thinking, you will understand what it means. Na uli, hindi na nila mapipigilan yun. Kasi pangalawang beses niya na yan, yung unang beses niya noong January, di ba natabunan yung bagong Pilipinas rally. Nung nagsalita si Duterte. Tapos ngayon, sa Senate, yung excuse pa ni, parang fresh ko ngayon. Nakakaloka sa Senate na hearing. May mga nagpapalakpakan pag nagsasalita si Duterte. Parang ano ba to? So na ba to ni Duterte? Sinabi ba yun ni Coco na hindi na nila iimbitahin? Pag-isipan muna nila bago nila imbitahin. Kasi si Duterte is na-overpower niya or siya na ang nagdo-dominate ng discussion. And then, well, hindi na iimbitahan pero not so sure kung ano yung reason ni Coco Pimentel. Teka, check ko. Pero, well, hindi naman kasalanan ni Digong kung na-dominate niya or na-overpower niya ang mga senador. Nagmukha lang na yung mga politiko doon is, mga hindi nyo kayang harap-harapin si Digong. Kita mo si Risa. Ang tapang-tapang mo, Risa. Ba't hindi ba i-contempt? Pagkakataon mo na yan. Pagkakataon mo na i-contempt eh. Yung mainstream media puro sila pautot na ayon sa mga abogado, ito yung mga kasong pwedeng isampa kay Duterte. Tanga na, ba't hindi nyo pasampahan? Bakit kailangan may discussion pa? Parang dapat nga nung pa lang di ba? I mean, pinrepair nyo na dapat yung kaso noong panahon pa lang ng administration ni PRRD. Kasi ang reason nila nun, kaya hindi nila makasuhan, immune si PRRD sa cases. Pagkatapos, pagkatapos ngayon, I mean, tapos na. July 1, 2022, pwede nyo na ikaso lahat ng pinopondo nyong kaso, hindi nyo pa fina-file. Tapos ngayon, nag-iisip mga pwedeng ikaso, ganyan. Putang ina, tagal, anong petsa na? Hindi nila kakasuhan si PRD hanggang di na-impeach si Sara. Yun ang progression yan. I-impeach mo muna si Sara, ma-convict. The problem is, at this point in time, syempre gagamit tayo ng astrology. At this point in time, do not give the Dutertes any opportunity to have a mic. Lalo na yung talagang walang choice ang taong bayan kundi panoorin. Correct. Alam mo yon, kaya itong ginawa nila kay Duterte, sabi ko, my God, this is wrong on so many levels. Kung ako yung nila, na parang, gawin nyo na lang, do it silently, kasuhan nyo, sampahan nyo ng supina, don't make a fuss out of it. Just let the old man answer cases, and then that's it.
Pero kasi ang gusto nila is Magic Bonanza. Bakla, pagbibigyan mo ng Magic Bonanza opportunity ang mga Duterte, talo kayo dyan. Dahil silang magikero. Silang original na magikero. Oo, parang feeling nyo ba talaga magagamit yung Duterte para sumikat kayo? Para mahalin kayo ng taong bayan kapag ginamit yung Duterte? Hindi. Yung sabi ni PRRD. Sanay na ang taong bayan sa kakengko yan, kabuguyan ni Digong, kamalditahan ni Sara. Girl, at this point in time, ano ba gusto niyong gawin? Parang ang fresh ko ngayon. Oo nga. Mukhang nakatulog ka ng maayos. Ayan. Fresh ko. At may kasunod pa yan, bukod kay Daddy Duterte sa kay Sara. May isa pang pasaway si Pulong. Pag bumanat din yung isang yun, gusto ko si Pulong. Ako gusto ko actually na kasuhan nila si Duterte. Ay, hindi pala si Pulong. Si Pasti pala. Dahil isusulat ko sa private chat. Huwag mo sabihin na. Sige, go. Actually, yun nga rin yung sabi ko, parang, yung mga nang toton na, makakasuhan na, makukulong na, sa totoo lang, just do it. You just have to do it. Di ko kayo pipigilan. Kung yun yung trip ninyo, gusto nyo okay. Oo. So that's why they go. Kaya go. Ayun. So, nakakaloka ito mga kasong sa kanyang admission na parang alam niyo namang admission is not enough. Oo. Meron akong chika pala. May mga yung Iglesia ni Cristo, 'di ba meron niyang network, yung Net25? Before, soft yan kay Bongbong hindi nila binabanat-banatan si Bongbong. Pagkatapos, parang may mga subtle na banat na sila kay Bongbong sa administration ni BBM, ganyan. May mga subtle na banat na sila. Yung mga political, nila, yung mga editorial show. Girl, si Marcoleta nagpa-interview na kay Maharlika. Parang hindi, oo nga, wait lang. Hindi pa tapos yung kwento. Pagkatapos, ngayon, di ba nga, so, si Marcoleta, iba na rin yung political stand niya and whatnot. Di ba, may mga question tayo na, representative kaya yung shift ni Marcoleta dun sa stand ng INC. Of course, syempre, yung INC, hindi naman sila mag-i-issue ng official statement about it or whatnot. Nung birthday ni Brother Eranio Manalo, kasi nga dahil mukhang papunta na sa finals tong INC di ba? Papunta na sa finals yung INC. Nagpunta si BBM. Buong pamilya, si BBM, si Lisa at saka yung mga anak yata, sa birthday ni Eranio Manalo. Pero hindi naman daw sila imbitado. Hindi sila imbitado. Pero pumunta. Ayun. Pagkatapos, so ngayon, parang iniisip ng mga tao na, naku, baka mamaya yung INC, baka, ma-persuade or whatever, ganyan-ganyan. Days after, nung pagpunta nung pamilya sa INC, dun sa birthday ni brother, yung ng head ng iglesia, few days after, pagdating dun sa show, palala yung banat nila kay Bongbong. So, ibig sabihin, walang effect yung walang effect yung pagbisita ni Bongbong. Well, I think, I'm fresh ko, girl. Parang, ay, ka Eduardo Manalo pala. Sorry. Ayun. I think ganito, what happened to KOJC left a bitter taste in the mouth of a lot of religious groups, whether they admit it or not. Whether they admit it or not. Catholic Church lang ang nagbubunyi. Kasi ang Catholic Church is against every denomination. Kasi gusto lang naman. Gusto niyang masolo ang tithing. Charot.
Di ba? Ganyan ang Catholic Church. No? Catholic Church is just against every religious group there is. Aminin nyo yan. Di ba? CBCP. Gusto ng CBCP, ano yan? Kanila lang. Kami ang tunay na hotline sa Diyos. Parang ganyan. So, masaya sila. Kaya nga, di ba, hindi sila nag-o-object sa online gambling. Bakla, saan ka nakakita ng Catholic Church hindi nag-object sa sugal? Correct. Eh, nung wedding nga, di ba, isa yung nilalabanan nila, wedding. Naalala mo, Mami Laika, di ba, tayong tatlo dito, naranasan natin yung, ang ingay-ingay ni Cardinal Sin laban sa wedding. Sa wedding. Alam mo, nakakapagtaka din yung church ngayong panahon ni BBM. Parang, nung kamakailan lang, di ba, nakakadiri kayo, ginagawa nyo pang ano yung simbahan. Bakit ngayon ang tahimik nyo? Hindi ko magets. True. Wala nang silang ineme. So, ayun. So, actually good news 'yun, no, yung development na 'yon na tawag dito, parang kala mo hindi kami nakuha sa dalaw-dalaw. Ayan. Hindi ba kaya nga sabi ni Rivera, wag niyo akong tawagin tita. Ayoko yung word na tita dahil hindi ko kayo pamangkin. My God! Mukha ba akong tita mo pag naging katabi kita? Baka magmukha ng nanay kita eh. Or... Diba? Oo. Diba, sabi ko nga sa'yo, from an astrological point of view, there will be surprising volcanic shifting of alliances in 2025. And that would be after the Senate election. Siyempre, bago pa mag-Senate election, kailangan pa ng pera ng mga senador, ng mga tapo sa politika. So ngayon, hahalik muna sila sa paa mo. Halik-halik sa paa, ganyan, eksena. After nilang ma-elect, girl, ang presidente, after ng midterm yan, wala na yan. Magpe-prepare na ang mga politiko kung sa 2028. Realignment na ng stars. Yes. Ngayon, titignan nila, shit yung i-endorse ba ni Bibi. Kaya nga mangyayari ni Bibi, kunwari mahal siya ng tao from the first, ganyan, nanalo yung mga kandidato niya ng midterm. Pero yung in-endorse niya ng 2028, hindi nanalo. So, a BBM endorsement will be a kiss of death. Sasabihin ko dapat yan, Sas. Anything na about BBM, pag tumakbo ka, kiss of death yan. Alam mo kung bakit? Diyan na rin magsisimula ang yellow pink bardagulin ang mga Marcoses. Correct. So, girl, sa tingin mo, for the next 3 years, tatagal sila na hindi nila babardagulin ang mga Marcoses. Girl, they will lose their base. Diba nangyari ngayon kay Villar, ang ginawa sa kanya, Villaroyo. Wasak ka. Ngayon, si Risa, pag tumakbo yan, ano ka, Risa? Risa, ang tuta ni Lisa, parang ganyan. Can you imagine? Ganyan ang magiging. Oy, ang ganda nun ha. Ang ganda nun sa Risa, ang tuta ni Lisa. Risa, ang katulong ni Lisa, ganon. Can you imagine? Ang pinagkaiba ni Risa at Lisa, magkaiba lang ang first letter, ganon. Can you imagine? Girl, aminin nyo, si Villar was like a shoe-in for presidency. Pero, binaboy ang baba-baba ang tsaka ng image ni Gloria, ang ginawa nila, pinagyan siyang Villaroyo. Wasak. Ganyan ang mangyayari niyan kay sa pero may effect rin kasi yung ads ni Villar noon. Nakakita ka na ba? Ano yun? Yung lumalangoy sa basura sa dagat ng basura. Nakalangoy ka na ba sa dagat ng basura? Nakalangoy ka na ba sa dagat ng basura? Pero yun na nga ang mangyayari dyan. Kasi ma-alienate nila ang mga kakamping. Girl, paano kung hindi tumakbo si Sara?
Wala ka ng punching bag. Actually, that is the optimum decision for Sara. Huwag ka tumakbo, girl. Huwag ka makisali sa away nila. Tahimik nga si Inday eh. Nagsalita ba siya tungkol sa appearance ng tatay niya sa Quadcom? O nga, Mino, wala pa. Ano ginagawa daw niya habang nasa Actually, mas gusto ko makita mag-away-away sila, girl. Mas gusto ko makita mag-away-away sa 2028. Romualdez, Risa, tapos kung sinong anointed one ni BBM. Kasi nakakaloka, ano i-anoint mo, pinsan mo? Parang, girl, yun ang magiging... The fallout is inevitable, no? The fallout is inevitable. Yung itong si Martin, si Lisa, actually tinouch namin yun ng very very light ni Attorney Glenn kanina. Si Lisa, si Martin, at saka iba pa nilang mga kakampi. Yung fallout talaga is going to be inevitable. Kasi kung kunwari, lalo na ngayon, consolidated na ni Martin yung power niya. Kung sakali, by some stroke of luck at nagtagumpay itong si Martin to get what he really wants, like nakapag-change ng constitution, he becomes a prime minister, ganyan-ganyan. He will not share power to Lisa. 'Di ba? Si Tulfo magiging ending niya pag nangyari kay Grace po. Kasi si Tulfo ay convicted ng cyber libel. And that is a crime of moral turpitude. Correct. Involving moral turpitude. Kaya kita ba diba, inusulong ni Tulfo na i-decriminalize ang libel. Kasi pag dinicriminalize ang libel, mabibiyayaan siya nun. Hindi na siya magiging emirate of moral turpitude. Pero hindi ba makapasa-pasa, di ba, na i-decriminalize ang libel? Hindi nyo nakikita? Bakit hindi siya makapasa-pasa? Given na ang lakas-lakas ng mga Tulfo, hindi siya makapasa, di ba? Yung decriminalization of libel. Kasi nga, naglalaro si Romualdez, bakit niya bibigyan ng pagkakataon si Tulfo na ma-escape yung kanyang moral turpitude emirate. Si Erwin Tulfo, hindi pwedeng tumakbong presidente. Kasi nga, meron siya citizenship issue. The reason kung bakit hindi siya na-appoint. Oo. Actually, ano pala yun grabe yung dyan Hindi Pilipino, tangina. Pero tatakbong, nag-file na ba siya? Senador. Oh, pero tatakbo senador. Tatakbo senador. Parang may citizenship issue. Sabi, ituloy mo, Joey, anong ginagawa ni Sara while nasa Senate hearing si PRRD? Nagtatanim ng puno. Tatanim siya ng puno. Di ba magkakaroon yun ng realignment? Kita mo, pili ko walang planong tumakbo si Sara sa 2020. Wala nga siyang senatorial slate eh. If you have a plan for 2028, kailangan may senatorial slate ka ng 2025. Wala nga siya eh. Hindi siya tingin mo hindi siya magtataas ng kamay? Hindi yan. Sara, no. Wala. Ayun. Siguro si Marcoleta. Tinaas na. Siguro si Marcoleta. Pero I think, hindi tatakbo si Sara ng 2028. Yan ang aking malaking. Ako, tingin ko baka tumakbo. Ako tingin ko hindi pa talaga masasabi. No? Ako yun ang aking fearless forecast. Hindi tatakbo si Sara ng 2020. Hahayaan niya magbardagulan niyang lahat ng iyan. Kasi pag tumakbo siya ng 2028, siya ang pababagsakin ng lahat ng yan. Oo. In fairness, oo. Tapos dadayain.
Tapos dadayain siya. Kasi ang mangyayari niyan, dagdag bawas. Yun lang naman ang kalaban ni Sara kapag tumakbo siya yung daya. Pero kung halimbawa pagtulungan siya, alam mo naman yung mga Pilipino love underdog, di ba? So pag tumakbo yan, pero mangyayari sa kanya yung para kay nangyari kay Binay. Tapos dadayain niya si Sara ng 2028, garantisado yan. Ako tingin ko garantisado parang MDS, parang Miriam. Garantisado yan. 2028. Tapos last opportunity na ni Romualdez tumakbo bilang presidente dahil matanda na siya. Tingin ko mga palamukha nang tatakbo pa rin yun. So, ang feeling ko niyan, Tulfo, Romualdez, Risa. Taka nakadiri si Risa. Tingin talaga ni Risa meron siyang meron siyang fighting chance. Sa kasi wala naman sila kaibahan ni Romualdez mas may tulog pa si Tulfo sa mga yan. Si Risa? Bakit parang ayaw ni Sos tumakbo si Sara? Kay Risa? Bakit hindi nila kinakapitalist na Maleni, no? Bakit parang ayaw tumakbo ni si Sara sa 2028? Because it's not the right time for Sara to be president. Do you want my honest opinion? Sana may lumutang. It's not the right time for Sara to be president in 2028. Kayo nang bahala doon. 2028 is not the right year for Sara to be president. Sana may lumutang before mag 2028 na someone na kaalyado ng Duterte. I think Sara will. Parang nakita niya na yung laro ng national. Kasi hindi niya alam yung laro ng national before. Ngayon nakita niya na yung laro ng national. Oo. And then I think Sara will dedicate 9 years of her life forming her own kingdom. Ganun lang. It's not the right time for her to run in 2028. Yeah, that's my opinion. Problema nyo na yan. Kung sa tingin nyo sa 2028 siya, yan ang opinion. That's my opinion. If you think your opinion is better than mine, then so be it. But 2028 is not the right time for Sara to run for president. If things stays the same up until 2028, yeah, I think Sara should not run. Things will stay the same. Unless there will be a Black Swan event. Ayan. Yan naman kailangan mo. Ng Black Swan event. So there might be a Black Swan event that might happen on the road to 2028. And that would lead to Sara to take. And that would be the moment. Alam mo naman, Black Swan event, no, it makes you ready for something. Even though that you don't want it. Gigets niyo. So yun. Hindi ayaw ni Sara magsenador. Hindi niya gusto ang di ba ang chikahan force. Tsaka parang hindi ko rin siya nakikita na papasukin yung legislature. So maraming pwedeng mangyari no in on the road to 2028. Pero yun lang. You can interpret it. 2028 is not the right moment for Sara to be president. If you are quick kung mataas ang IQ nyo, maiintindihan yung ibig sabihin nun. If you know lateral thinking, you will understand what it means. Ayun. Kailangan munang lipulin ang lahat ng masasama. Bago tayo makapagsimula ng payapa. Bago ka magsimula. Ano yan meron kang readiness na halimbawa si Sara, when did Sara become a mayor? Sara became a mayor nung na-establish na yung Davao. So Sara was just like administrating, improving on what went before. Yun. So
Ganon din yung kay Sara. Yan ang ano, hindi kaya ni Sara na lipulin ang mga masasama. And do not give her that that responsibility. Oo. Hindi kakayanin ni Sara 'yon. Actually, yun rin yung parang sa totoo lang, hindi rin kasi fair na i-burden si Inday na parang ay kailangan alam mo yun to look at her as a savior kasi yung problem is really beyond her. Hindi naman hindi si Sara yung solusyon talaga. Magkakaroon muna ng pruning. Kasi kayo, gusto nyo kasing madaliin ang pagbabago. Na kailangan ganito na. It doesn't happen that way, darling. Things will get bad first before it gets better. Yan. Ganun lang yan. Things will get bad. Things will keep on getting worse first before it gets better. Wala na ano kasi kayo, mahilig kayo sa fast food eh. Yun lang yun, no? Magkakaroon muna yun ng uprooting, magkakaroon muna yun ng turmoil. Ubos na daw ang kaban sa 2028. Baka mamaya, that's exactly what we need to understand what's wrong in this country. O, di ba ubos? Matagal na namang ubos. Wala nga, di ba, wala nga pakialam yung mga tao na yung flood control project sa kanila, wala naman palang bakal, yung tuloy, walang bakal. Kailangan, alam mo, minsan kailangan munang masaktan. Bago ka magbago. Kulang nga dun sa, di ba yung sinabi ni PRRD dun sa sa SONA niya noong 2026. Sabi niya, and the Filipino disciplined, informed, and involved shall rise from the rubbles of sorrow, apathy, and pain. I don't think enough pa yung sorrow, apathy, and pain natin para mag-rise. Yeah. Kailangan mo talaga nung rubbles of sorrow, apathy, and pain. Unfortunately, kasi dito, ang problema kasi, I think, baka, rin kayo, yung kumbaga parang watch out for the echo chamber effect. Kasi tayo pag nag-uusap-usap tayo dito, we know what is wrong. We somehow have an idea on what we want. But this is just us. Okay? Sinabi ko na nga na Sara can run for president, but 2028 is not the right time for her. Bakit sa tingin 2028 is the right time for her? O di kayo i-convince sa sarili nyo, based upon my understanding of the situation, 2028 is not the right time for her. As simple as that. Ngayon, kung sa tingin mo, kailangan maging presidente ni Sara para magbago ang buhay mo, that's not gonna happen, darling. Kailangan munang magkaroon ng pruning, etc., etc. Ganon. Ayan. Sabi ni Judy, isa dyan, ayun nga, paano nga pag natig-boom-boom yung isa? Siyempre, I'm pretty sure naiintindihan naman ni Sara yun, wala siyang choice. Ayun. So yun, sabihin na muna natin. Teka, balik muna tayo dun sa kay Grijaldo. Balik muna tayo kay napanood niyo ba yung mga interview ni... Sabi ni Ino, super mali, I can smell tamba sa SAS. What does it mean, Ino? Super mali, I can smell tamba sa SAS. Ito? Ano to? Neo, bayad yan? Ano daw? Super mali, I can smell tamba sa SAS. Can you write complete sentences? Bayad ka raw ni Tambi. Oh. Bayad ako ni Tambi to say what? Na hindi tatakbo si Sara. Bayad ka ba ni Tulfo? Do you really think that my politics and Tulfo's politics are the same? Do you really think that I'm the kind of person whose principles can be bought? Gago ba kayo? Ano ba? That's not policy. Aligns with the politics. Kanina bang page ang pinatumba sa akin? After ko i-release sa ang mga pangalan ng mga contractors. Oh.
Diyos ko dahil. Matrigger kayo, pwede naman hindi mag-agree. So, pinayaran ako ng Tamba para sabihin ko, gusto ko makita ang awayan nila Tamba, ni Lisa, at ni Risa. Gusto ko sila makita magpataya. Ano naman politika ni Tamba ang i-endorse ko sa tingin ninyo? Saka ni Tulfo. Are you that stupid? Ako po ang nag-release ng heavy luggage case ni Tambaluslos sa Delaware. Okay. Sabi ni Ambal Owen, opinion mo yan, Sas. Wala naman ako sinasabi na hindi ko to opinion. Sabi ko, opinion ko to. Why are you stating the obvious? Sabi ni Royce, if she is not ready to be a president, why did she run for vice president na at any given time may possibility na maging president siya? Sabi ni Royce. Iba naman yung, kunwari nag-take over siya as president. Wala man choice din si Inday. So, kailangan niya maging presidente. It doesn't mean she has to run the next election. Diba? Hindi maibig sabihin na kailangan niya tumakbo sa susunod. Kung hindi tatakbo si Sara or hindi niya pa time na tumakbo, tingin niyo ba, I think yung Duterte na faction or yung mga taong malalapit kay Duterte or even yung Duterte mismo, maghanap sila ng someone na pwedeng tumakbo. Mag-endorse siya ng someone na pwedeng tumakbo. Which is, para sa akin, ba't maghanap ka pa kung pwede naman si Sara? Ako, sa akin, hindi ko, whether or not tatakbo si Inday, I don't think I can, parang tingin ko kasi ang hirap kasi i-predict ng mga Duterte. Diba? Ang hirap naman i-predict ng mga Duterte. Ganon. Yung pinopoint naman ni Sas, ang sinasabi ni Sas, it's just about ano yung pinaka optimum decision for 2028. Ganon. Hindi naman kasi natin alam kung ano yung mga conditions pagdating ng 2028 Diba? There are a lot of things is going to happen from 2025 to 2033. Ganun lang. Hindi kasi nila gets yung statement ni Sas na it's not the right time for Inday. Just ko literal nyo kasi in-interpret. May reason and meaning behind sa words ni Sas. Huwag nyo gawing litera. Problema nyo na yan. No? But that is my opinion. If you don't like my opinion, that's your problem. That's not my problem. Bakit? Ang dami-dami pa nung ano nila na siguro bayad ka ni Tamba, bayad ka ni Tulfo. Bakla. Kung bayad ako ng mga yan, sa tingin ninyo ba, ako ay kailangan ko pa magbenta ng libro? Oo nga. At bumalik kayo sa akin ng libro ni Sas. I'm just saying what's on my mind. If you don't like it, it's your problem. Ayun. Pero in the first place, it want to run national position. Itong problema, ilan sa mga kapamilya nyo ang na-convince ninyo na kailangang lumabas, pumunta ng kalsada, or nasulatan nyo na ba mga congressman ninyo para sabihin na, Congressman, mali itong liquidation by certification. Be honest. How many of you did that? One, two, three, four, five, six. How many? Diba? As simple as that. Ngayon, ilalagay nyo ngayon sa balikat ni Sara ang, as in, sumulat talaga kayo pinadala nyo, letter to the office of your congressman, and then you followed it up. Sa ibang bansa, ayaw nila, pag meron silang sinusulatan nila yung kanilang mga representatives, no? Pinapaulanan nila ng snail mail, snail mail.
Sas, baka pwedeng tulungan natin itong mga sabi ni Jan Beck, be honest din, Sas, kung hindi pa pwede si VP Sara, sino? Wala. Sas, baka pwedeng tulungan natin, mag-drop tayo ng template ng letter. And then, parang ititil nila yung details nila. Then, ipadala na sa kanilang mga, Congress. Wala. Sabi, sino pwede na 2020? Yung sa website, pwede nilang kunin yun and Sabi ni Wamble, don't underestimate the capability of Sara. I'm not underestimating her capability. I'm just saying that it's not the right time for her. Ayun. Bakit ba kasi pinagmamadaliin niyo ang panahon? Ang panahon ay hindi ito pinagmamadali. Of course. Diba? Kaya nga, the Philippines has to suffer more. Hindi pa sapat. Kasi kung sapat nga ang suffering ng mga Pilipino, nasa kalsada na lahat yan. Natitiis pa natin eh. Natitiis pa natin eh. So, ibig sabihin, okay pa tayo. Okay pa. Ayun. As simple as that, if it hurts, it hurts. As simple, mas mabuti ng setting your expectations low than setting your expectations high. Ngayon, kung hindi kayo marunong ng lateral thinking, hindi nyo maintindihan mga pinagsasabi ko. So, it is your problem. It's your intelligence that you need to improve. 300 years ba? 333 years. Asa na yun? 300 years. Ayun. Sabi ni It's Sylvie. 300 years pa tayo magtitiis gaya ng Spanish colony. Guys, 300 years para sumigaw ang the goal of the kalaban is to take over Davao. If it's not gonna happen in 2025, they were gonna do it in 2028. They're going to snatch the eagle's nest. Yes, they will do that. They will make it really hard kasi nga may Exhibit A sila eh. Exhibit A. Kita mo lahat, sisirain nila yung Davao, gaganin yun yung mga sa tao, di ba? Before, silent na ngayon ni Migs. Busy na si Migs sa kanyang kasa. Kung paano mananalo. Mananalo. So ngayon, alam mo yun, marami pa yan. Kaya nga, ang sabi ko nga kay Joey, halimbawa kaming tatlo dito is magkakalaban. Si Joey, si Laika, at ako. Tapos si Joey ang malakas ngayon. Siyempre, kaming dalawa ni Laika. Laika, mag-tactical alliance tayo. Pabagsakin natin si Joey. So hanggang hindi bumabagsak si Joey, magkakampi kami ni Laika. Hanggang pag dumating ng panahon na halimbawa tatakbo, mag-join first kami ni Laika. Baklang Laika, dehado tayo dito. Yung boto mo, ibigay mo na lang sa akin. Or kung sino yung mas pwedeng manalo sa ating dalawa, bibigyan na lang kita ng maraming cabinet portfolio. Ano bang gusto mo? Ayun. Until, kunwari, bumagsak na ako. Si Joey, sabi ni Joey, nagkakampiyan kayo dahil nandito ako pero sandali. Magbabakasyon muna ako. So, ngayon, pag nawala na si Joey sa picture, sino na lang nasa picture? Kayong dalawa na lang. Di ba? Alam mo naman mag-friendship pa tayo. Pareho nating gusto ang apple of the century. Diba? Ganun lang yan. Ganun lang. It is politics, guys. This is politics. It has nothing to do with your ideals right now. Everyone would like to know if they have a good chance of winning and getting the pie. Sabi ni Soledad Miller, by 2034, baka wala na mga Duterte. So, nasaan sila? Saan sila pupunta? Mamamatay silang lahat?
By then, Baste would be a very, very experienced politician na. Bakit mawawala sila? Saan sila pupunta? Mga Marcos nga nawala. Tinanggal nga sila sa Pilipinas after 1986. Naging presidente pa ang puta. After 30 years. Ay, nga 30 years nagbakasyon. Yeah, 30 years nagbakasyon. Oh. Diba? Actually, hindi nga eh. Nakabalik nga sila after 6 years. Nanalo pa ng congressman. Naging senador pa ilang beses. Naging ganyan. Naging presidente pa. Everything will happen in their right time. We don't know if 2028 is the right moment, but for me, as of this moment, 2028 is not the right time. Hindi mo malalaman na ang bunga ay hinog na kung ito ay hindi mo nakikitang hinog na. Ganun lang yan. Kaya enjoy the show up to 2028. Diba? Well, ako sa sitwasyon ko ngayon, okay lang sa akin wag tumakbo yung mga Duterte. Mas mag-e-enjoy ako kapag nakita ko kung paano magpatayan tong mga to. Yeah. Well, ako nga, you need a strong party. Wala namang strong party si Sara eh. Wala pong partido si Sara. In order for you to do well, when you become president, in order for you to become a good president, you need to have a lot of politicians supporting you. Tingin ko rin si PRRD kung just in case kung hingin yung payo niya ni Sara, tingin ko papayan din ni PRRD yun na wag na. Saka si PRRD na nagsabi, si Digong na nagsabi kay Sara, di ba? Hindi nyo ba narinig yung sinabi niya no, sa SMNI last year? Na okay na yan, Vice President ka. Oh, bakit sabihin nyo ako pa yung, ba't hindi kayo naniniwala sa akin? Si PRRD na nagsabi. Saka kung si PRRD, kung tatakbo si Sara para protektahan si PRRD, hindi kailangan ni PRRD yung kaya niya protektahan yung sarili niya kahit wala si Sara. Kahit hindi presidente si Sara. Bakit kayo sa akin nagagalit? Yung tatay na mismo nagsabi kay Sara. On live TV na okay na yung Vice President. Okay na yan. Sa akin kayo magagalit. Sinasabi ko lang ulit. Sinasabi ni PRRD. Asa na si Joey? So, wala na talaga yung page mo, yung For the Motherland. Kakaloka, no? Well, it's currently unpublished. It's not yet deleted. So, i-verify. Kasi ano yan report of impersonation attack. So, matagal pa yan. Ipaprocess pa yan ng Facebook, etc. So kung hindi yan nabalik attack. Kung hindi yan nabalik at the maximum of 1 month, wala na yan. Paano report on impersonation attack? Sabi ni John Esper, if you will endorse Ms. Sasurgando Sasot as if those moments, sino may endorse mo na may sense and logic na tumakbo sa 2028? Wala. Wala. Hindi po tao ang problema. Ang problema po ay sistema. So kahit sinong ilagay mo dyan, a good leader will always be beaten down by a bad system. That is basic in systems analysis. Kasi kayong analysis nyo is messianic analysis. Alam niyo yung messianic analysis? Meron kayong savior complex. Sa tingin ninyo, pag may savior, kahit bad system yan, okay na. Hindi nga. Yung PRRD, he's a good president, but a bad system beat him down. Naintindihan nyo na. Mag-aral kayo.
A bad system will always beat down a good person. A good system will elevate a bad person. Simple as that. Look at Filipinos. Nasa Pilipinas, bad system. Nakikita mong behavior ng mga Pilipino sa Pilipinas. O, di ba? Dalhin mo yan sa isang bansang may magandang sistema. Ano nangyayari? Umuunlad ang buhay. Nagsisipag. Ayun. Kaya nga dapat elevate ang let us understand the real problem. Wala tayong tagapagligtas, guys. Tayo ang magliligtas sa mga sarili-sarili natin. Nagigets ninyo yon. Kaya nga 'di ba hanggang ngayon wala pa rin, hindi pa rin nakikita ng mga Pilipino ang tunay na problema. Hindi tao ang problema. Sistema. Sistema. Ngayon, kung nasa framework pa rin kayo, kailangan ito si tumakbo si ganito, tumakbo si ganyan, subanyan. Ha? We had a lot of brilliant senators and politicians before. More brilliant, Sansara, more able, etc. Look at Miriam Defensor Santiago. Mm-hmm. Miriam Defensor Santiago was beaten down by a bad system. Ginawang mere loka-loka na lang, 'di ba? Oo, nag-enjoy naman yung maraming tao, etc. Ganun nga because that's how the system works. So hanggang hindi na i-imbibe ng mga Pilipino na ang dapat palitan ay sistema. And there will be a organized group. Ulitin ko, organized group who believes that there should be a system change, who would lead the way, not a person, but a group, a political party. Things won't change. Kaya nga, di ba, ang advice ko noon, dapat si Sara ay magtayo ng national party with a clear vision for the country that would usher in a systemic change. Pero kaya niya ba? O kailangan ng ninang? Kailangan niyang gawin yun. You know, if she can do it. Kaya nga, it will take time. Kasi nagawa nga niya yung hugpong eh. Di ba kaya nga, it will take time. Ngayon kasi, natutunan na ni Sara na if you compromise your idea, if you compromise your vision in a bad system, you will be beaten down by a bad system. Look what happened to her in DepEd. She's a good leader, but it is a bad system. What happened? Hindi niya kinaya. Dahil nakita niya nga na hindi siya tatagal dito. Dahil putang inang itong mga to, gusto bigyan ko sila ng pera. Otherwise, iipitin nila yung pondo ng DepEd. That's how it works. And even during PRR this time, that's how it worked. Diba? Nakita nyo naman yung mga congressman, mga senador no, nag-iipit-ipit ng ganito, ipit-ipit, pinahirap. Merong pahirapan levels. Noong panahon ni Duterte, yung budget niyan, meron yung compromise pa sa mga congressman. No, sige, pero hanggang 10% lang. Or 15%. Meron pa rin corruption. Hindi naman naubos eh. Hindi naubos. Pero, ayun na nga, pag binigyan mo sila ng 15%, ay putang ina nga. Hanggang 6 years ka lang naman, titiisin na namin yan. So, after 6 years, ano mangyayari? Babalik uli sa 45. Nakita nyo na, ang problema ay sistema. Ayaw nyo palitan ng sistema. Gusto nyo lang palitan ng tao. Bakla. Saka nakakita ng gano'n, edi uulit lang. Maghihintay lang yung mga yan. 6 years ka lang naman eh.